Isang mapagpalang araw para sa mga taga Northern Samar. May katanungan ang mga tao sa Northern Samar. Ito ay ang katanungan halos 40 taon na ay hindi pa rin maayos-ayos ang serbisyo ng North Samelco. May mga araw na sa loob lamang ng isang oras ay nangyayari 20 ulit na brownout. Ang masaklap pa, kung kailang tulog tayo, isa ka, sunod-sunod ang brownout. Hindi natin natatanggal ang mga nakasaksak na mga appliances. Sigurado, mayroon masisirang appliances. Sumasabog, nagsushort circuit, nagiging sanhi pa ng sunog. At ang pinakamasakit ay may buhay na nasayang ng dahil lang sa walang kwentang serbisyo ng North Samelco. Sa dinami-dami ng politiko sa Northern Samar na dapat sana'y merong malasakit sa mga bumuboto sa kanila na gumawa ng hakbang para maayos ang North Samelco, ay nag-iisa lang ang merong political will na imbestigahan ang kapalpakan ng North Samelco. Ito ay walang iba kundi si dating board member ng 1st District na si Sir Beda Bugtong. Ayon pa sa kanyang privilege speech, guest, ladies and gentlemen, I rise on a matter of personal and collective privilege. Energization is recognized as a vital resource in our social and economic development. However, I must say that it is one of the main aspects of our developmental agenda that is being taken for granted. Indisputably, our province is so much dependent on the services of the lone electric cooperative known as North Samelco. And despite its frustrating electrification services, we have no choice but to hope. It must be noted that North Samelco has been collecting one of the highest rates for every kilowatt hour in the entire country, and now it intends to collect additional burden to the Nortehanons, while its services is too far behind the other electric cooperatives. My dear colleagues, the radical increase of the rate by the North Samelco is being done in order to raise additional funds to pay the increasing indebtedness of the cooperative to the NAPOCOR in the sum of 157 million. Noon pa yan, noon lang yan, na utang na 157 million. Ngayon ay 734 million na. In this sense, it is not only the increase of rate that should concern us, but also the reason why North Samelco has unpaid obligations in such a magnitude. This alarming situation will surely create a continuing economic imbalance in the province and will elicit negative effects to our people and depressing impressions from those intending to put up an investment in our province. The high electric rate offered by North Samelco is one of the very reasons why investors would shy away from their earnest intentions take part in the economic development of our province, despite its vast natural resources and numerous opportunities. Until and unless we address this issue, Northern Samar will continue to be far behind the other provinces. Our grandest business undoubtedly is not to see what lies dimly in a distance, but to do what lies clearly at hand. The possibilities are numerous once we decide to act and not to react. Let us bring hope to our people by reminding North Samelco
to be sympathetic enough and to make it realize that what it needs is not an increase of the rate, but an efficient and effective management to make sure that the people are satisfied for what they pay for every kilowatt hour. Ito ang privilege speech ni board member Beda Bugtong, na ayon pa sa kanya, hindi pa nangangalahati pa lang ang kanyang speech ay nag-ring na ang kanyang cellphone at huminto siya sa kanyang privilege speech at sinagot niya ang tumatawag. Sabi daw sa kabilang linya, Beda, nano iton, ayaw siton, kay maamong ak, maula iton. Kadto nga nagtawag sa iya, di ko na pagnaranan kung sino. Basta powerful ko na to, sugad pa ni Sir Beda nga Bugtong. Kaya waray na niya igpadayon ang kanya privilege speech about sa kapalpakan sa North sa Melco. Napakasimple lang ng nais ipahiwatig ni board member Beda Bugtong. Bakit hindi pa rin naisa sa ayos ang kapalpakan ng North sa Melco, na ito ay malaking epekto para sa kaunlaran ng ekonomiya ng ating probinsya. Ayon pa sa privilege speech ni board member Bugtong, na ang North sa Melco ay isa sa mataas ang singil bawat kilowatt hour sa buong bansa. Ang dahilan daw nitong singil na mataas ay para daw mabayaran nila ang pagkakautang sa Napocor o Transco na 157 million. Ito ay ang pagkakautang noon ng North sa Melco, na sa ngayon ay umaabot na ng 734 million, kung saan lumipat sila ng pagkakautangan na nagloan sila sa DBP, Development Bank of the Philippines, at binay out ng DBP ang pagkakautang ng North sa Melco sa Napocor. Dagdag pa sa katanungan ni Sir Beda Bugtong, bakit daw lumaki ng ganun ang pagkakautang samantalang ang taas-taas ng singil at lagi pang bayad ang mga consumer. Ito raw ang rason kung bakit walang mga negosyante na namumuhunan dito sa ating lalawigan, dahil mataas na ang singil, lagi pang brown out ang North sa Melco. Hanggat hindi raw binibigyan ng tamang solusyon ang kapalpakan ng North sa Melco, ay parati at laging huli ang pag-unlad ng ating lalawigan. Ito ang mga katanungan ng mga Nortehanon. Bakit nabigyan ng AAA na rating Outstanding Electric Cooperative Award 2021 ng Department of Energy ang North sa Melco? Pag sinabing AAA na rating, ibig sabihin ay Service Excellence for the Member Consumer Owner. Samantalang bagsak sa tatlong aspeto: aspetong legal, aspetong teknikal, at aspetong pinansyal. Naturingang kooperatiba, magbibigay ng kaginhawaan sa pamumuhay ng bawat miyembro, ay kabaliktaran ng mga nararanasan ng mga consumer. Aspetong teknikal, laging brown out, bigla, sunod-sunod, nasisira ang mga appliances at nagiging sanhipan ng sakuna. Aspetong pinansyal, ang taas-taas ng singil, bakit ang laki-laki ng pagkakautang, halos bilyon na. Pangalawang tanong ng mga taga Northern Samar, paano nakapag-loan sa DBP ng 734 million na kailangan ang board resolution, na samantalang walang mga board of directors ngayon ang North sa Melco dahil sabay-sabay na nag-resign ng 2013 pa. Nanawagan ako sa mga Nortehanon, itago nyo ang mga resibo na may mga daya at ang mga nasira nyong appliances, mga may sakit na kailangan ng kuryente, itago nyo ang mga reseta nyo, at in God's time magagamit yan ng mga resibo ng mga sirang appliances
in God's time, there will be a reckoning period. God, justice, humanity. Maraming salamat mga kababayan.